Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ng makasama kayo, 42,054 barangays, upang pag-usapan natin ang Local Government Code nang mapagbuti natin ang serbisyong barangay. Dito lahat yan, sa barangay tayo. Mga kabarangay, napaka-special po ng episode po natin ngayong araw dahil meron na naman po tayong makakasama. Isa po siya sa ating mga favorite na guest dito po sa ating show at isang napakagaling na kapitan po mula po sa Santiago City, Isabela. Ang kapitan po ng Barangay Malvar, si Cap Sonny Santiago. Hello po, Cap. Welcome po ulit. Magandang araw, Cap. Welcome back. Alam mo, si Cap Sonny, isa siya, pati si Cap Don down the wire na pinagpipilian natin as na maging co-host dito. Kaya hindi na natin pwedeng tawaging guest, special guest, kasi talaga para sa ating sa Barangay Tayo family, isa na siyang co-host. Yes. Din eh. Opo. At galing pa sa Malvar, Santiago City, napakalayo. Cap, kamusta? Mabuti naman po at isang karangalan po ulit na makasama kayo ngayon para sa isang episode po ng Sa Barangay Tayo. Ayan, maraming salamat. Alam mo, may kasama si Cap. Opo. At i-ambush natin mamaya dalawang kagawad. Ambush interview po. Ambush natin dalawang kagawad. Yung isa APRO, yung isa environment. Tama yan sa last para na sa topic mga din po probinsya. natin nung nakaraan. Yes. Puro committee din po. Kaya sakto po talaga. Oh yes, maganda yung topic natin mamaya. Although hindi naman tayo masyado magiging technical. Pero malaking tulong ang kanilang, especially ngayon lang tayo magkakaroon ng kagawad na, well, di naman ngayon lang, na galing sa malayong lugar. Mm-hmm. Pero anyway, kami po ay nakikidalamhati sa buong Pilipinas. Dumaan po or nagbabahadyang bumabalik na naman tong si Naapektuhan po ng bagyong Christine. Sobrang daming nasalanta at marami na rin na namatay sa probinsya at kami po ay naaawa. Pero dito po sa Metro Manila, apektado rin. Pero dyan po sa probinsya, alam namin, especially sa Naga, sa Bicol, Southern Bicol area, at mga kalakip na probinsya, sobra po talaga nakakasakit ng puso pag makikita mo ang mga nangyari sa ating mga kapwa Pilipino. Opo, yun nga po nakakalungkot dahil nga po every time na meron pong nangyayaring ganitong mga malalakas na bagyo, ang dami po talagang naaapektuhan, nawawalan po ng kabuhayan, yung iba po nawawalan po ng tahanan. Kaya po kami po ay nakikiramay sa lahat po ng naapektuhan ng barangay, ng bagyong Christine. At sana po yung iba pong kailangan pa po ng tulong ay mabigyan na po ng assistance ngayon po dahil alam po natin na meron pong ilan sa ating mga kababayan na nasa mga lugar pa po na hindi pa po nare-rescue at yung iba naman po ay nasa evacuation centers. Kap, sa lugar po ninyo, kamusta naman po kayo nito pong nagdaang bagyo? Sa amin po sa Santiago, bali ang bagyong Christine po ay sa Isabela naglandfall. Kaya isa po sa mga apektado talaga yung barangay din namin, specifically dun sa Purok 6 sa Malini. So nabaha po ang Malini at malaki pong damage ang nagawa nito sa agricultural sector po ng barangay. Opo. Kap, kamusta ang alam namin na very busy yung BDRRMO ninyo? Kamusta ang kanilang mga trabaho doon? Nung lumuwas po kami dito nung Monday, nag-assign po kami ng OIC, temporary na acting kapitan. From then on po, constant yung communication namin sa group chats. Yung BDRRMC po natin since Tuesday ay naka-standby na po sa command center.
At hanggang kagabi po, nagre-report sila na kung ilan yung evacuees na natin, kung ilan yung mga bahay na nabaha, tsaka po yung mga PWDs na apektado. Ganun po. Tama-tama, SK Mayo, na pag-usapan natin a few months ago yung BDRRMO or Opo. BDRRMC. Yan po yung Disaster Risk Reduction Management Management. Office. At alam namin na very busy, pati rin po sa city, sa provincial disaster risk offices. At alam namin na meron din kayo mga pinangangambahang sakuna. Alam nyo, pagka talaga mga ganitong disaster, barangay talaga ang frontliners. Yes. Opo. Makikita ninyo sa mga YouTube, sa mga pinopost sa FB, mga barangay talaga ang unang nagre-rescue. Hindi naman dahil nagpapasiklaban, Kap, di ba? Talagang yan talaga ang trabaho ng barangay. So hindi nyo masasabing ang barangay, ilalang lang natin ang serbisyong barangay sapagkat mga ganitong sakuna, especially ng pandemya, ngayon nga may sakuna tayo, may cyclone, hindi typhoon to, cyclone po ang pumasok, barangay po ang nangunguna dyan at makikita mo naman yung mga naapektuhan mga tao. SK Opo. Mayo, no? Kags Butch, bago po tayo magpunta po sa mga updates po natin para po sa ating mga kabarangay tungkol po sa Bagyong Christine. Kap, pwede ko po ba kayong tanungin kung ano po ba yung maibibigay ninyong advice sa mga ibang barangay officials din po na pagdating naman po sa risk reduction po pag may mga disasters, mga natural calamities, paano pa po paiigtingin yung kahandaan po nila na tumugon sa mga ganito pong pangyayari? Ang mga kalamidad po, hindi natin masasabi kung kailan dadating. Meron nga po tayong forecast pero hindi natin inasahan. Kaya po yung BDRRM natin, actually dun sa 5% BDRRM fund po natin, 70% po nun ay para sa mitigation. And yung sa pagiging handa. Po, at 30% lang po yung para sa actual calamity. So dun sa 70% po ay naglalaan tayo dun ng mga measures, mga PPAs na patungkol sa paghahanda. Especially yung mga equipments po natin, training po ng ating mga BDRRM, tsaka po yung stockpiling. So pag nagkaroon po ng calamity, ready po yung ating stockpiling sa ating evacuation centers. Opo, ayan po. Yung- Napaka-importante po malaman yan ng ating pong mga barangay officials. Yes, at yung mga ibang barangay, ewan ko lang kung ang barangay Malabar meron mga rubber boats, di ba? Yes. Na mga equipments na para lumusong, para for rescue purposes. Ang Barangay Malvar po ay wala po kaming rubber boat pero meron po kami ng mga lifesavers, yung mga salbabida. Kung tawagin po sa Okay. amin. Kasi meron kasing nakikita natin yung mga rubber boats tsaka yung mga salbabida, especially yung mga maliliit na bangka sa probinsya. Opo. Ginagamit ng mga barangays yun para pang rescue. Ano na ba ang lagay natin? Mag-news muna tayo mga kabarangay kasi importante para malaman ninyo kung ano nangyayari sa ating bayan. Opo, ito po Kags Butch, ang atin pong latest na news update tungkol po sa Bagyong Christine. Metro Manila and other areas in Luzon remain under signal number 2 as severe tropical storm Christine with international name Trami maintains its strength while accelerating west-northwestward over the sea west of northern Luzon. As of 4 a.m. po ngayong araw, Friday, October 25, Pag-asa reported that Christine was spotted 125 kilometers west-northwest of Bacnotan, La Union. Christine is carrying maximum sustained winds of 95 kilometers per hour with gusts reaching up to 115 kilometers per hour. Its central pressure stands at 985 HPA. Ito pong mga lugar po na makikita po ninyo sa inyong mga screen ay under signal number 2. Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, and of course, Bulacan and Metro Manila. Meron din po tayong warning for the following areas that will be under threat of strong to gale force gusts. As of Friday, October 25, kasama po dyan ang Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern Mindanao,
Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, and Davao Region. And on October 26 naman po ng Sabado, kasama po dyan ang mga lugar ng Palawan, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Surigao del Norte. At lastly po sa linggo on October 27, kasama pa rin po dyan ang Palawan, Romblon, Visayas, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Thank you, SK, sa iyong napaka-thoughtful and informative report. Kap, matanong kita kasi ang preparation kasi pag mga ganitong mga sakuna is months before, even years before. Kasi pagka nangyari ang sakuna, gaya nga po ng sinabi ninyo na hindi natin malalaman kung hindi natin mahulaan kung talagang kailan ang dating yan. Kung dumating man, minsan mahina. Akala natin ito kayang-kaya pero talagang iba pala. Parang undoy nung a few years ago. So, ang talagang usapan dapat dyan matagal na dapat seryosong usapan, especially kung disaster risk at pagmamando sa disaster risk ang topic of conversation sa inyong barangay, di ba ho? Yes, Kags. Kaya nga po, before pa po, alam na ng bawat barangay kung ano yung top risks sa kanila. Kagaya po sa aming barangay, flooding po talaga ang aming binabantayan. So yung BDRRM nga po, disaster risk reduction. So i-reduce lang po talaga yung risk kasi hindi po mawawala. Dahil ang aming pong isang purok ay nasa tabi po ng river, Malini River. Of course, in coordination po yan sa munisipyo, local government, city, at saka sa provincial. Yes, lahat naman talaga nakilos including the national. Malaking bagay po yung coordination po ng city DRRMO at ng barangay CDRRMO kasi kung sakali pong hindi kayanin ng barangay, talagang city po ang nag-assume ng pagtulong po sa barangay. I would imagine also, Kags Butch, dahil hindi naman po lahat ng resources ay meron po ang barangay, di po ba, Kap? Kaya napaka-importante po talaga na yung barangay po ay marunong po mag-coordinate sa atin pong city and even po sa national and the RRMC, may mga regional offices din po sila na pwede pong malapitan pag mga gantong panahon po. Tama po, tama, SK. Okay, bago ho tayo pumunta sa main topic natin mamaya, makikita nyo po yung award ng ating butihing kapitan. Mamaya second segment, pag-uusapan po natin. Pero magbibilin lang po kami para po doon kasi nakikita namin sa mga Facebook na yung mga tao tinitira yung mga ibang kagawad, kapitan na umi-epal daw sa search and rescue o kaya ginagang politika. Yung ibang kumakandidato lumalabas for the alam niyo po, para sa ganitong sitwasyon, wag na ho nating gawing wag na ho tayong magtirahan. Hayaan niyo ho silang tumulong. Kung makakatulong, maraming salamat. Kung umi-epal tumutulong, maraming salamat pa rin. Kasi hindi natin kailangan maging bad vibes ngayon dahil malaki ang pinagdadaanan ng Pilipinas. So lahat ng tulong kinakailangan ho. Kasi alam namin na sensitive ngayon, binabaha kayo, masasama ang mga loob, pero pag may dumating ang tulong, tanggapin po natin. Sumunod po tayo sa mga instructions ng ating barangay, local government, and national officials dahil hindi biro ang pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon. Meron pa tayong recovery na pagdadaanan po. Opo. Ayun nga po, kagaya nga po ng nabanggit ko po nung last po na episode natin. Mga kabarangay, kung meron po kayong mga natatanggap na abiso na po mula po sa inyo pong local government units, mula po sa inyong mga barangay, sundin na lang po muna natin para din po ito sa ating sariling mga safety at para din po sa kapakanan ng ating mga pamilya. Ayan, SK. Kasi naghatid ako ng mga pagkain. Nag-swimming ako sa baha. Nakablip lang ako. Tinira pa naman ako ng mga tao. Hindi, joke lang yun, ha? Pero ayan po, maraming salamat, Kags Butch, at maraming salamat, Cap Sonny. Mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po sa atin pong next na segment, sasamahan din po tayo ng ilan po sa mga kasamahan ni Cap Sonny Santiago sa kanilang barangay sa Barangay Malvar, Santiago City, Isabela, sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay